Ano ang gagawin mo kung may matang pula na nakamasid sa dilim? Paano kung ang tahimik na kalsada ay biglang may kalansing ng kadena? At kung ang baboy na itim sa tabi ng sementeryo? Lalapitan mo pa ba? Sa bayan ng Dolores, may mga gabing walang gustong dumaan sa daang iyon. Sapagkat pagdating ng madaling araw, may nilalang na bumabangon mula sa lupa. Naghahanap ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang itim na baboy ng Dolores. Isang kwentong batay sa mga bulong ng gabi sa Dolores, Quezon. Sa bayan ng Dolores, Quezon, may isang bahagi ng kalsadang halos walang naglalakas loob na daanan kapag hating gabi. Ang daan sa tabi ng lumang sementeryo, kung saan ang mga punong akasya ay tila mga bantay na tahimik na nagmamasid. Ayon sa mga matatanda, tuwing 2:00 o 3:00 ng madaling araw, may lumalabas mula sa kakahuyan. Isang itim na baboy, malaki at tila puno ng putik. Ang mga matay nagliliyab na pula, parang mga baga sa ilalim ng abo. Tahimik itong naglalakad sa gitna ng daan. Mabagal at tila hinahanap ang kung sino mang nagmamasid. Minsan daw, maririnig ang kakaibang ungol nito. Mababa at mahaba, na parang nagmumula hindi sa hayop kundi sa kaluluwa ng tao. Ngunit kapag sinubukan mo itong sundan, bigla itong naglalaho sa dilim, at tanging amoy ng dugo, putik, at bulok na laman ang maiiwan sa hangin. Ayon sa mga sabi-sabi, isa itong aswang na nag-aanyong baboy upang maghanap ng biktima. Ngunit ayon sa iba, ito raw ang multo ng lalaking nalunod sa baha dekada na ang nakaraan. Isang bangkay na hindi kailanman natagpuan na ngayon ay nagbabalik tuwing gabi upang maghanap ng kapalit. Isang gabi, si Enrico, isang batang driver ng tricycle, ay naghatid ng pasahero mula sa bayan patungong Dolores. Habang binabaybay ang sementeryo, napansin niyang kumikislap ang dalawang mata sa gilid ng kalsada. May narinig siyang mahinang tunog na parang paglakad ng hayop sa putikan. Pinaharurot niya ang tricycle. Ngunit sa rearview mirror, nasa likod pa rin ang baboy. Malaki, maitim at parang napakamaskulado. Pagdating sa bahay, nanginginig siya. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa mga kapitbahay. Ngunit ang sagot ni Mang Pilo, ang tagapangalaga ng sementeryo, huwag ka nang babalik doon. Baka mamaya iyon na ang sinasabing kiwig. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi mapakali si Enrico. Tuwing madaling araw, naririnig niya ang tunog ng kalansing ng kadena sa labas ng bahay. Minsan, sumilip siya sa bintana at nakita ang itim na napakalaking baboy nakatingin sa kanya, hindi kumikilos. Nang sumikat ang araw,
Pumunta siya kay Mang Pilo upang magtanong. Tahimik lang ang matanda bago nagsalita. Noong bata pa ako, may isang lalaking pinaghinalaang magnanakaw. Dito sa sementeryo siya nahuli. Binugbog. Ang sabi ay namatay daw ito. Ngunit madami ang naghinala ng hindi iyon totoo, dahil simula din noon isang baboy na itim na may napakalaking pangangatawan ang laging nakikita. Para bang may hinahanap. Madami ang nagsasabi na isa itong kiwig. Tumahimik si Enrico. Sa hangin. May amoy ng nasusunog na kandila. At sa di kalayuan, parang may umuungol. Gabing tahimik ngunit mabigat ang hangin sa Dolores. Sa bahay ni Enrico, muling narinig ang kalansing ng kadena. Mas malakas ngayon. Parang may hinihila sa labas. Hindi na ako matatakot. Bulong niya sabay kuha ng lampara at bolo. Dahan-dahan siyang lumabas. At sa bawat hakbang, ramdam niya ang panginginig ng lupa. Sa kanto ng sementeryo. Sa ilalim ng punong akasya. Nakita niya ulit ang itim na baboy. Basang-basa ng putik. Ang mga matay nagliliyab na pula. At sa bibig nito may tumutulong dugo. Tahimik lang ito. Ngunit ang paghinga ay parang sa tao. Mabigat, humahabol, puno ng galit. Nanginig sa takot si Enrico. Ngunit bago pa siya makalapit, dahan-dahang nag-iba ang anyo ng baboy. Narinig niya ang tunog ng mga butong kumikilos. Balat na humihila. Laman na naglaladlad. Ang baboy ay unti-unting tumayo sa dalawang paa. Ang katawan humahaba. Ang ulo pumipihit sa paraang hindi dapat kaya ng tao. Sa harap niya, tumambad ang anyo ng lalaking may balat na parang nasunog. Mga kuko na matutulis at mga mata pa ring nagliliyab na pula. Sumigaw si Enrico. Sabay winasiwas ang bolo. Ngunit sa bawat hiwa, tila walang dugo. Tanging usok at amoy ng nabubulok na laman ang lumalabas. Ang hangin ay nagdilim. Patuloy lamang si Enrico hanggang sa maitaboy niya ito palabas ng bahay. Hanggang sa makarating na sila sa kalsada. Sa huling sandali bago siya mawalan ng malay. Nakita niya ang mukha ng kiwig na nakadikit sa kanyang harapan. Ngumingiti at unti-unting nagiging baboy ulit. Sa pagsikat ng araw, nakita ng mga tao si Enrico sa gilid ng kalsada. Para itong nawawala sa sarili. Sa lupa. Sa tabi niya. May mga bakas ng paa ng baboy ngunit huminto ang mga bakas at napalitan ng bakas ng paa ng tao. Kinabukasan. Kumalat sa buong Dolores ang balita. Natagpuan si Enrico sa gilid ng kalsada. Duguan, ngunit buhay, tahimik lamang siya. Nakatitig sa kawalan. At mahigpit pa ring hawak ang punit na kadena na tila hindi niya kayang bitiwan,
Nang tanungin kung ano ang nangyari, wala siyang sinabi. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng takot na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Lumipas ang maghapon, at pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Sa sementeryo, ang mga kandila sa lumang puntod ay isa-isang namatay sa ihip ng hangin. Sa bahay ni Enrico, bigla siyang nagising. May narinig siyang kalansing ng kadena. Ngayon ay mas malakas. Mas malapit. Humigpit ang hawak niya sa bolo at lampara. Hindi na ako tatakbo. Bulong niya, nanginginig ang boses. Paglabas niya, ang ulan ay parang mga pako sa balat. Sa gitna ng dilim, may kumikislap na dalawang pulang mata. Mula sa likod ng punong akasya, sumulpot ang itim na baboy. Basang-basa. Ang balat ay parang nilapnos ng apoy. At sa leg nito'y nakasabit pa rin ang kadena. Humakbang ito. Mabagal, ngunit bawat yapak ay may tunog na parang butong nababasag. Sumugod si Enrico. Isinaksak ang bolo sa tagiliran ng halimaw. Tumama ito. Ngunit imbes na dugo, itim na usok ang lumabas. Sa isang iglap, tumayo ang baboy sa dalawang paa. Ang laman ay kumikislot, ang mukha ay humahaba, at ang katawan ay nagiging parang tao. Ngayon, kaharap na niya ang kiwig. Ang balat nito'y basag-basag, at ang mga matay nagliliyab sa galit. Tumalon ito kay Enrico. Bumagsak silang dalawa sa putikan. Sinakal siya ng halimaw. At ramdam niya ang kuko nitong dumudurog sa laman ng kanyang balikat. Sumigaw si Enrico. Sabay sinaksak muli ang bolo sa dibdib ng kiwig. Paulit-ulit hanggang sa kumapit ito at isinubsob siya sa putik. Nagpambuno sila. Gumugulong sa putikan habang kumikidlat sa langit. Sa huling desperadong lakas, hinila ni Enrico ang lampara at isinaboy ang apoy sa mukha ng kiwig. Sumiklab ito. Ang halimaw ay nagliyab. Humahaginit ang sigaw nito sa ulan. Isang tunog na parang sabay na iyak ng sanggol at halakhak ng demonyo. Ngunit kahit nasusunog, sumugod pa rin ito. Hinampas si Enrico at itinapon sa gilid ng kalsada. Doon mismo, isang tricycle driver ang dumaraan. Nang kumidlat, nakita niya ang eksena. Isang taong parang duguan at isang baboy na itim na lumiliyab. Nakatayo sa gitna ng kalsada, kumikilos na parang tao. Napasigaw siya. Pinaharurot ang kanyang tricycle at hindi na lumingon. Kinabukasan, nakita ng mga tao si Enrico sa tabi ng daan. Sugatan at walang malay. Sa kalsada, may mga bakal na kadena, abo, at mga bakas ng paa ng hayop at tao na magkasabay. Papunta sa sementeryo. At mula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, kapag umuulan sa Dolores,
May maririnig pa ring kalansing ng kadena sa tabi ng lumang sementeryo. At sa dilim, dalawang pulang mata ang tahimik na nakamasid. Naghihintay. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Nais rin naming magpasalamat kay Paul Dos Santos para sa pagbibigay ng ideya sa kwentong ito.